God. Praise the Lord. Muli po isang mapagpalang gabi sa ating pong lahat. Ang kapayapaan po ng ating Panginoon ay sumainyo sa gabi pong ito. Napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay, sapagkat muli tayong biniyayaan ng pagkakataon upang ating paglingkuran ang pangalan ng ating Diyos na buhay, dakila, banal, makapangyarihan sa lahat. Alam natin hindi sapat ang ating mga gagawin at nagawa upang tumbasan ang mga kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po halip po kayo at ating patuloy na bigyang daan ang alamin ang kalooban ng Panginoon at nasain na ito'y masunod, maganap sa ating mga buhay. Napakahalaga na mayroon tayong puso na nagpapakumbaba at puso na laging handang sumunod sa kanyang kalooban, sapagkat ang Diyos ang nag-aring karapat-dapat sa atin at hindi sa atin pong mga sariling katwiran. Mga minamahal, tunay nga ang Diyos ay mapagpahinungod dahil binibigyan niya lahat ng pagkakataon ang tao. Binibigyan niya ng pagkakataon lahat ng tao upang magawa ang kanyang kalooban. Kaya kung bakit tayo buhay pa hanggang ngayon, yan po ay sa napakagandang layunin ng Diyos. At sa inyo pong lahat ng mga nanonood, pagpalain at ingatan kayo ng Panginoon dyan sa inyong mga dako at tahanan, saan man abutin ng tinig na ito, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Muli pong sumasa atin ang live na pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. Sabi po dito sa aklat ng unang Pedro 3 talata ay 18, ang wika po rito, sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Salamat sa Panginoon. Sa ating pagpapatuloy po mga kababayan, mga minamahal, ang ating Panginoon ay nagbata minsan. Nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan. Pero hindi ito sa kasalanan niya, kundi sa kasalanan natin. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Marami pong nagsasabi, bakit kung Diyos si Kristo, bakit daw siya namatay? Bakit daw namatay ang ating Panginoon Kristo kung siya ay Diyos? Ang sinabi naman dito ay napakalinaw na siya ay pinatay sa laman. Kaya ang pinatay sa kanya ay yung kanyang laman. Kaya bakit po nangyari yun sa ating Panginoon Kristo? Sapagkat siya po yung naging handog para sa ating mga kasalanan. Kinakailangan mangyari yung bagay na yon sa kanya upang tayo ay matubos o mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yung kanyang katawan na yon ay inihanda ng Diyos upang sa pagpasok niya, sabi nga doon, pagpasok niya, isang katawan ay inihanda. Aklat ng Hebreo. Ang sabi po rito, sa talatang 5, talatang 5, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Amen?
Kaya pagpasok niya sa sanglibutan, pumasok po Hindi po siya nanggaling sa sanglibutan. Pumasok ang ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya nagmula sa sanglibutan. Meron siyang pinanggalingan. Ang pinanggalingan niya ay hindi sa sanglibutan. Siya'y bumaba mula sa langit. 6:38 ng Juan. Bumaba siya. Ano po? Siya'y bumaba. Kaya, yung salitang bumaba, meron siyang kamalayan. Dahil bumaba, yung bumaba, alam niya kung paanong nangyari ng kanyang pagparito. Kasi ang ibig sabihin ng bumaba, mismo yung bumaba, siya yung gumawa. Hindi naman siya ibinaba Bumaba siya. Kaya, pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Malinaw na ang ating Panginoong Hesukristo ay umiiral na. At siya'y bumaba. At pagbaba niya, siya ay hinandaan ng isang katawan. At yung katawan na yun yung naging handog. Ano po? Naging handog para sa kasalanan ng tao. Pinatay siya sa laman. Ano po? Ang namatay sa kanya yung laman. Pinatay siya sa laman. Kaya, ang laman niya, yun yung naging handog sa kasalanan. Kaya kung mapapansin ninyo doon sa binasa natin nakaraan, nung tinalakay po natin na yung ating Panginoong Hesukristo, 5 verse 7 ng unang Korinto, sinasabi roon na kaya nga ipangili natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala ng kasamaan. Ano po, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Ibig sabihin, sabi doon, sapagkat ang ating kordero, ang ating sapagkat inihain na, nakalagay doon, ang pista ng ating ang Paskwa, sabi roon. 5 verse 7 yun Aklat ng Korinto. Sabi rito, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak. Ayan pala. Na tulad sa kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko or Paskwa ay naihain na. Namatay na. Sa makatuwid, yung binanggit ditong naihain na, yun yung sinasabi dun sa ating binasa kani-kanina lang, na pinatay siya sa laman. At yung kanyang laman ang naging handog. Kaya yung naihain na, doon siya pinatay. Yung pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo, doon nangyari yung paghahandog ng kanyang katawan. Isang katawan ay nihanda mo. Sapagkat ang sabi doon, handog, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit, isang katawan ang sa akin may inahanda na katawan para sa kanya. At yung katawan na yon, yun yung naging handog. Ay inihanda mo. Ano po? Kaya pinatay siya sa laman. Kaya yung pangyayari na yon, kailan ba nangyari nung siya'y pinatay? Yon. Nung pinatay ang ating Panginoon, kailan ba siya nangyari? Malinaw naman sa ating binasa, ang sabi rito, sapagkat ang kordero ng ating Pasko or Paskwa ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Nangyari po kasi yon, mga kababayan, nangyari po yon ng ating Panginoong Kristo
ay mamatay, nangyari yon nung kapistahan, nung Paskwa, na dati nang ipinagdiriwang mula pa lumang tipan. Ito ay, kung hindi ako nagkakamali, unang buwan ng taon, nasa bandang mga 14, ika-14 na araw, ika-15. Ano po? Yan po yung pagdiriwang ng Paskwa. Yan po ay pagdiriwang ng tinapay na walang libadura. Yan po yung pista doon Pista ng tinapay na walang libadura at ng kordero. Kaya nung mamatay ang ating Panginoong Kristo, namatay siya, nataon po sa Paskwa, na siya namang tinatawag ngayon na Pasko. Kaya bakit natin ito sinususugan? Gusto lang nating palawakin pa ng konti para po yung iba ay magkaroon ng malinaw na pagkaunawa sa mga bagay na ito. Kung bakit tinawag natin na kamatayan. Sapagkat doon namatay ang ating Panginoong Hesukristo. At sa pagkamatay niya, yun ay pista ng Pasko, Passover, na siyang ipinangingilin mula pa lumang tipan. Ngunit sa ating panahon ngayon ay nagkaroon ng pagbabago. Dahil ito pong Paskwa ay iniutos na ipangilin. Pero hindi na ito sa literal na gaya ng ginagawa sa lumang tipan na kumakain ng tinapay. Yun po ay kumakain ng tinapay na walang libadura. At nagkakatay ng kordero. Sapagkat ang sinasabi na dyan sa Aklat ng Korinto na yan ay sa pagtatapat at katotohanan na alisin. Pansinin nyo, ang sabi rito sa ating binasa, talatang 7, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging, unang binanggit, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y, yung salitang upang kayo'y, hindi na po talaga literal na tinapay ito. Tao na po ang binanggit. Kayo'y na upang kayo'y, maging bagong limpak. Malinaw, hindi na literal na tinapay. Tao na ito. Tao na ito na meron dating pamumuhay na masama. At yung kanyang kasalanan ay yun ang dahilan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Na doon ang ating Panginoong Hesukristo namatay at siya yung naging kapalit doon sa mga handog na susunugin na ginagawa sa lumang tipan. At siya yung kapalit, siya yung ipinalit ng mga ginaganap na paghahandog ng mga pari, paghahandog ng mga kordero, tupa, Kumbaga siya na yung kordero. Yan ay mababasa natin doon sa aklat ng Juan, sa 1 talatang 26 ng Juan, na sinasabi roon, eto, lampo sandali lang po. Dito sa 29, nang
Nang kinabukasan na ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan." Ayan. Ang tinukoy rito ni Juan ay ang ating Panginoong Hesukristo na sinabi niya, narito. Sino yon? Narito, sabi niya, ang kordero ng Diyos. Kinakanta pa nga yan eh. Kinakanta pa nga yan ng mga kaibayo natin sa panampalataya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Yan, diba? Kinakanta pa yan eh. Mapapansin po ninyo mga kababayan, ang ating Panginoong Jesucristo ang ipinalit o naging kapalit, sabihin na natin, doon sa ginagawa ng salumantipan. Kaya natapos yun eh. Natapos na. Hindi na po yan na applicable sa panahon ng bagong tipan. Yung ginagawa ng paghahandog ng mga pare. Ano po, araw-araw na nakatayo, na paghahandog patungkol sa kasalanan. Hindi na po yan makapag-aalis ng kasalanan. Wala na pong bisa yan sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, sa panahon ng bagong tipan. Wala na pong saysayang ginagawa nila. Yung kanilang paghahandog, di ba? Pag nagmimisa sila, may paghahandog silang ginagawa. Wala na pong saysayan, mga babayan. Ginawa na ng Panginoong Jesucristo yan minsan. Nung siya'y mamatay sa krus. Patungkol sa kasalanan ng tao. Ginawa na ng Panginoong Jesucristo. Ang gagawin na lang ng tao, alam niyo kung bakit? Kung anong gagawin? Kung anong dapat gawin ng mga tao? Magsisi. Yon. Ang gagawin ng tao, tumalikod sa kasalanan, magsisi. Magbalik loob sa Diyos. Yun ang gagawin ng tao. Kasi, naihandog na ni Kristo yung kanyang sarili, yung kanyang katawan, para sa kasalanan ng tao. Ang tao na lang ang nagkukulang. Tao na lang ang nagkukulang at hindi lahat ng tao umaksyon sa mga bagay na ito upang makamit niya ang kapatawaran na nagmumula sa Panginoon. Makamit niya yung kapatawaran dahil mayroon ng handog ang Panginoong Hesukristo. Inihandog na. Kaya ulitin natin bilang paglilinaw, wala na pong kabuluhan yung ginagawa ng mga pari na paghahandog na pag nagmimisa sila, di ba? Yan. Yung mga ginagawa nila, hindi na po yan applicable sa panahon ngayon. Pinapos na ni Kristo yung mga ganong gawain. Pansinin nyo. Sabi dito kaya po. Sa Juan ang sabi rito, napakita lumapit sa kanya si Jesus, lumapit at sinabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya siya na po yung gumanap. Siya na ang gumanap nung gawain ng mga saserdote, mga pari na naghahandog sa lumantipan sa lahi ni Levi. Si Kristo na. Kaya nga kung pagpatuloy niyong basahin, nakalagay dito sa Hebreo, basahin natin. Tuloy natin yung Hebreo 10. Sa talata po mga kababayan ay sa 10 din muna. Verse 10. Sa kaluubang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ayon. Katotohanang ang bawat pari na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo. Nagmimisa, di ba? Pag nagmimisa doon nakatayo.
at naghahandog, di ba? Mayroong silang tinatawag na paghahandog, pagmimisa, na madalas ng gayon ding mga hain na hindi makaalis o makaalis kailan paman ng mga kasalanan. Yon. Kaya tigil na yung mga paghandog-handog na ginagawa ng mga pari, kasi si Kristo na po ang gumanap niyan. Ngunit siya, si Kristo, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Yon. Kaya isipin niyo po, araw-araw katumbas naman ay yung minsan, pero mabisa. Hanggang ngayon, mabisa. Yung minsan na ginagawa ng mga pari noon, araw-araw sila ay naghahandog, nakatayo. Hindi na ngayon mabisa. Kaya hindi na yan ang ating tinitingnan. Sa panahon ng bagong tipan ay ang ating kordero ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Doon siya pinatay sa natataon ito sa pista ng Pasko. Kaya nga yung Pasko, hindi po yan Paskwa, hindi po yan kapanganakan. Yan po'y maling-mali. Yan po ay doon namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero yung iba naman, wala daw silang Christmas, yung pagsiselebrate ng kapanganakan ni Jesus, wala silang Christmas, pero may birthday. Paano nangyari yon? Mayroon silang pagdiriwang, pagsiselebrate ng birthday, kapanganakan nila, pero yung kapanganakan ni Kristo, hindi nila sineselebrate, wala raw Christmas. Alam niyo po mga minamahal, kung yung tao nagdiriwang, nangingilin ng kanyang kapanganakan, bakit naman si Kristo hindi nila ipinangingilin na ipinanganak? Pero talaga po namang hindi natin sinasabi na kung may birthday ang tao ay dapat mangilin siya ng Christmas, kasi wala naman talaga na utos na ipangilin ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po, sinasabi natin yan para na rin po sa dagdag na kaalaman dun sa iba. Dahil ang binabanggit dito na Pasko, hindi Christmas, napakalayo. Ang Pasko rito ay doon namatay ang ating Panginoon Jesucristo. Ito pa, babasahin ko po sa inyo bilang paglilinaw. Dito po sa aklat ng Mateo 26. Ang sabi rito, puntahan natin ang Mateo 26. Kabanatang 26 sa talata po ay 17. Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang libadura, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsisipagsabing, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Paskwa?" Tingnan nyo, matanda na si Kristo dito. Matanda na hindi naman siya pinanganak pa lang dito "Saan mo ibig," sabi ng mga alagad, "na ipaghanda ka namin upang kumain?" Kakain kasi pista yun Yun kasi ang kaugalian ng Israel, upang kumain ng kordero. Kainan kasi yun, ng Pasko or Paskwa. At sinabi niya, "Magsipasok kayo sa bayan sa gayong tao at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon." Ayan malapit na ang aking panahon. Mamamatay na siya.
Doon siya ihahandog, mamamatay na siya sa krus. Malapit na ang aking panahon, talagang tinataon. Yun kaya ay aksidente lang o talagang sinasadya talaga yung pangyayari na yun. Yung parang tinataon talaga kasi yun yung plano talaga ng Diyos na doon siya mamatay sa panahon ng kapistahan ng mga tinapay na kung saan at ng kordero na siyang ginagamit na panghandog sa kasalanan ng tao. Kasi ang istorya niyan ay dahil po nung sa Ehipto, yung mga panganay ng mga Israelita ay hindi namatay nung umiikot ang mga anghel kasi inutusan sila ng Diyos na maglagay ng dugo sa hamba ng pinto. Dugo ng tupa o kordero, para sila lagpasan ng kamatayan. Kaya nung sumunod sila, yung mga panganay nila, hindi po yun namatay. At ang mga panganay lamang ng nila Paraon o sa Ehipto. Dahil hindi naman po sila gumagawa noon. Kaya yun po ay naging kaugalian na tuwing ganitong panahon, ginagawa nila yon bilang pagdiriwang, paglagpas sa kamatayan. Kaya yun yung storya, kung mahaba lang kasi kung babalikan pa natin. Kaya siya yung natataon naman ng magdiwang ngayon ng kapistahan ng Paskwa. Ang bayan ay ang ating Panginoong Kristo. Sinabi niya, sapagkat malapit na ang aking panahon. Dahil unang araw ng mga tinapa yon. Mayroon pang kasunod noon. At yung kasunod na yon, doon siya. Talagang tiyempong-tiyempo, doon siya. Talagang hinuli at doon siya ipinako sa krus. Aksidente kaya yon o talagang sabi nila parang sinadya Hindi lang parang talaga. Hindi parang kundi talagang yun ang plano ng Diyos. Kasi nga siya yung naging kapalit ng kordero. Dito kumakain pa siya ng kordero pero siya mismo ang naging kapalit ng kordero. At sabi rito, at ginawa ng mga alagad. Talatang 18. At sinabi niya, magsipasok kayo sa bayan at sa gayong tao. At sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon. Sa iyong bahay magpapaskwa ako pati ng aking mga alagad. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa pinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang kordero ng Pasko. Ng Paskwa. Nang dumating nga ang gabi, yun na yun yung kumain ng mga alagad. Siguro, naririnig na yan at na papakinggan niya ng marami. Na nung gabing yon, na doon naman ipinagkanulo ang ating Panginoon, bago mangyari yung pagkanulo siya, nagkatipon mo na ang mga alagad, 12 alagad, kasama si Kristo sa hapunan. Yan. At nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya sa pagkain, nakasalo ang 12 alagad. Ayon. At samantalang sila'y nagsisikain, ay sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. At sila'y lubhang nangamanglaw, at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, ako baga, Panginoon? At siya'y sumagot at sinabi, yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan, ay siya ring magkakanulo sa akin.
ang anak ng tao ay papanaw. Yan o, mamamatay sa Pasko. Hindi siya ipanganganak. Ha? Hindi siya ipanganganak. Mamamatay siya. Papanaw nga. Ang sabi niya, ang anak ng tao ay papanaw. Kailan ito papanaw? Ayon sa nasusulat. Talagang sinadya, tungkol sa kanya, datapat sa aban niya ang taong magkakanulo sa anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. Kawawa talaga yung magkakanulo sa kanya. At siya ay papanaw, siya ay mamamatay. Kaya nagbigay siya ng parang pamamaalam nung gabing yun, dahil sabi niya, at si Judas na sa kanya nagkanulo ay sumagot at nagsabi, ako baga, Rabi? Sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi. At samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagpuputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Alam niyo, may nakausap ako dito na dahil nag-post tayo doon tungkol doon sa sinasabi ng Eucharistia. Na yung mukhang araw, yun daw yung katawan ni Kristo na buhay. Sabi nung kausap ko, katawan din ni Kristo yun na buhay. Nandoon daw sa gitna. Tinatanong ko nasaan ba ang katawan ni Kristo? Yun daw yun. Sabi niya, ginagawa nilang literal yon. Kaya ang ginawa nila, inilagay doon. Yun daw yung katawan ni Kristo na buhay. Kaya mga minamahal, marami dyan na hindi pa na talagang arok ang aral na ito. Kaya ang sabi rito, dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila. Alam niyo ito, ang ginamit ng iba, alak. Pero ito po ay katas ng ubas At nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Di ba? Sa iba, yung pari lang ang umiinom. Hindi naman ipinamimigay dun sa mga miyembro nila. Ang sabi, maling-mali sila gumanap, Ang sabi rito, samantalang sila nagsikain, talatang 26, samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Ulitin ko, ito po ay pista ng Pasko. Dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagpuputol-putol at ibinigay sa mga alagad. Kanina ibinigay sa mga alagad. Yan. Kaya kapag alagad, kasamang bigyan at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila. Kita niya naman ang mga ampari, Talagang siya lang ang umiinom. Hindi talaga sila mapagkatiwalaan, Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Malinaw na po ba? Nang siya po ay kasamang kumain, kasalo ang kanyang mga alagad, ay meron siyang iniwang bagay bago man lang siya mamatay. So sila po ay nagkainan, pero huling na yun dahil mamamatay na si Kristo. Pero sabi nga, kanin niyan, gagawin niya ulit to, kasama naman ang mga alagad sa kanya doon. Kaya sabi rito, datapot sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas. Ano daw? Hindi naman to gin, Bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo
sa kaharian ng aking Ama. Tingnan niyo mga minamahal. Kaya nangyari ito, malinaw. Ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon ay hindi ito natutupad o nagaganap o nagiging paniwala ng karamihan na ang ating Panginoong Hesukristo ay napakaliwanag na doon siya namatay sa Pasko or Pasko. Bakit pinagpipilitan pa rin na kapanganakan ni Kristo? Yan po ay isang sinungaling na aral na hindi matanggap natin dahil ang nakasulat, yun po ay doon ang Panginoon ipinako sa krus. Doon siya namatay. Kaya dapat talaga, mga minamahal, ay magsuri. Dapat suriin po natin yung mga aral na dala natin, yung mga aral na pinaniwalaan natin. Bago po tayo sumang-ayon, kailangan niyo po munang suriin. So, wala namang masama kung magsuri, lalo pa nga tayong malalayo doon sa tinatawag na pagkalihis kung ano yung totoo. Dapat yun ang ating pagsusumikapan. Huwag tayong maghanap ng mga bagay na sa tingin natin ay tama sa tingin. Yon. Pero ang totoo ay hindi pa rin talagang masasabing yun ang katotohanan. Kaya tayo sinisikap natin, mga kababayan, na ipaalam ito, ipahayag ito. Dahil marami na namang bukang bibig. Pasko na, malamig na ang simoy ng hangin, dapat magbigayan, di ba? Di ba may kanta pa? Magmahalan, magpatawaran, o ano pang gagawin nila. Tapos, yung iba, ay may Noche Buena. Ano ba ibig sabihin ng Noche Buena? Yung gabi na yun, Noche, gabi. Yung Buena ay yung buenas, yung pangpaswerte, or sa ibang gamit ay maganda o mabuti. Ay pangpaswerte, buena kasi yung buenas, para bagang yung pagka nagtinda yung mga inchik, yung mga Chinese, nagtitinda sila. Pagka unang-una kang nakakabili pang pabuenas, pangpaswerte. Kaya, Noche Buena, yun yung kakainin nila yung mga bilog-bilog, yun yung gabing yun, tipon-tipon sila, parang nagre-reunion, yun, mangangain sila ng bilog-bilog kasi akala nila ay yung Pasko ay kainan. Totoo po yun sa lumang tipan, pero nabago yan. Naiba yan, nabago yan nung dumating ang Panginoong Hesukristo. Amen? Dahil yung hapunan na ginawa nila, hindi na nauulit. Kasama si Kristo, na kumain sila ng kordero at ng tinapay na walang libadura, bilang pagsaulog sa Bisaya, pangingilin taon-taon. Kasi nung si Kristo ay pinako sa krus, na bago yon. Dahil ipinalit si Kristo, siya yung naging kordero na Paskwa, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Tingnan niyo mga minamahal. At yun namang kamatay ni Kristo ay tinawag naman nila na Semana Santa. Tingnan niyo. Binago yung pangalan, yung Pasko na kamatayan, ginawang kapanganakan. Tapos yung kamatayan ginawang Semana Santa. Lihis po? Lihis po yung laging lihis. Doon pa lang sa isa, lihis din.
Ano po, sana magbago ng karamihan. Huwag na po ninyong ipagpipilit. Nasa sa inyo po yun kung talagang kahit narinig nyo na ito, ay pinagpipilit nyo pa rin na tawaging Christmas ang Pasko. Nasa sa inyo na po yan, mananagot kayo sa Diyos. Maliban kung walang naghayag ng katotohanan, maaaring inosente kayo. Pero once po na narinig ninyo ang katotohanan at pinatutunayan naman na yan ay batay sa Biblia at hindi pa rin ninyo sinunod, hindi na kayo inosente doon. Talagang nagmatigas na kayo. Hindi na ninyo talaga yan pinaniniwalaan. So, tuwing ipapahayag niyan na yan, ay parang nagsisinungaling na rin kayo lagi. Sa tuwing bukang bibigyan. Oh, Pasko na. Pag nagbigay ka nga ng ibang buwan aba, ba't na magbibigay? Hindi naman Pasko ngayon. Oh, di ba? Ganyan Tapos mayroong sinasabi, sana daw ang Pasko ay araw-araw lagi. Sana. Sana lang. Nangarap sila. Sana. Pasko araw-araw lagi. Pero, ang problema pa dito ay ang Pasko December 25. Nakakaawa talaga, no? Ay, hindi ko alam kung bakit itinaon yan. Kung sino man yung niyan, kung bakit itinaon ng December 25, kasi nabago kasi kung di ako nagkakamali, napunta pa yan ng January 6, yung pangingili ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Hindi yung Pasko pero Pasko kasi tawag sa kanila. Kasi malungkot daw. Alam naman natin na pag January, bihibihira ng gagastos ang tao kasi may pamahiin. Ang pamahiin nila, pag gumastos sila ng mga ganyang January, puro gastos na yung buong taon. Kaya ang mangyayari, maghihirap ang buhay. Kaya ang ginagawa nila, dahil nga may piyesta din ng mga pagano na sumasamba sa araw na masaya sila sa December 25, ito namang mga kaibay sa pananampalatay, nainggit siguro, hindi ko alam kung bakit nilipat, nainggit siguro dahil masaya at talaga namang once in minsan lang yan, tapos katapusan pa ng buwan ng taon. So, inilipat sa December 25, baka naman nainggit yun, nainggit sila, na naghili doon sa kasayahan ng sanlibutan. Kaya itinaon nila ng inilagay nila ng December 25. Yan. Tapos, nagiging ugali na ngayon, bukang bibig na ng mga tao, kahit may pinag-aralan, kahit mga presidente, mga vice president, mga mayor, mga kapitan, yun na yung paniniwala nila. Oo, yun na yun. Hanggang ngayon, hindi na yan nabago sa isip nila. Kaya, tuwing December, Pasko daw. Pasko daw, pag December. Malapit na ang Pasko, ilang buwan lang. 21 days na lang. 20 days na lang. 19 days na lang. 18 days na lang. Pasko na. Magka-count na yan. 1, 8, 7, 6. Ito, nagka-count na. Tapos sisigaw sila. Biglang sisigaw, Merry Christmas! Ang layo. Kaya po mga minamahal, yun, parang emotional ang tao. Emotional. Hindi maintindihan ang sarili kung anong gagawin. Kung mag-iinom siya, kakain siya, kung magtatakbo doon, kung magbibihis, kung pupunta sa kapitbahay, hindi maintindihan ang mga gagawin. Emotional sila na masayang masaya pero hindi na naintindihan yung ginagawa nila. Saan kayo sila masaya? Dahil sa pagkain, dahil sa paputok. Dahil mayroong bonus. Kaya? Bakit masaya? Hindi naman nila talaga naintindihan yan. Sabi nila, dahil ipinanganak si Kristo, lalo ng sala. Talaga na po mga kababayan. Ewan ko lang. Kapag nananatili ang tao sa ganyang kaisipan, talagang bulag na talaga ang tao. Sabi ng iba, araw-araw ang Pasko, pero hindi naman nila yan isinasabuhay. Bakit? Kasi doon pa rin sila naghanda sa araw ng sinasabi ng mundo. Opo, may mga ninong at ninang kaya nagiging paimbabaw pa yung iba diyan Yung mga bata, pupunta raw sa ninong pero hindi naman yung ninong ang hinahanap.
Pagdating sa ninong, nangangapa sa bulsa. Ninong, pamasko. Aba, akala mo yung ninong talaga. Hindi naman eh. Kasi, yung pamasko, ang sinasabi nila, yung bigay, pamasko daw. Magbibigay si ninong, yan, bigay dito, bigay doon. Pero hindi naman si ninong pinuntahan, kundi yung kay ninong. Yon. Tapos, ibang mga born again, na sinasabing born again o kaya Christian, mayroon naman silang mga tinatawag na party-party. Party-party sila. Mayroon silang exchange gift. Gift daw yun. Hindi po tayo naniniwalang gift yun. Kasi ang gift, wala kang ginastos. Kayong gift, exchange nga eh. Ibig sabihin, hindi gift yun. Kasi bumili ka rin. Nagpalitan lang kayo. Ang problema dyan, pinagmula ng samang loob. Bakit? Ang ganda niyong kanyang binili, tapos nung magpalitan na, ang napunta sa kanya, hindi niya gusto. Kaya anong nangyari? Pagsisinungaling pa rin, anong gift? Hindi gift yon. Nagpalitan lang kayo. Walang gift nangyayari. Alam mo yung ibig sabihin ng gift? Wala kang ginastos, wala kang kuta na 250, 300, wala kang ibinigay dyan. Gift nga eh. Hindi naman gift yung nagpalitan kayo ng item. Hindi naman gift yon. Ano ba yung intindi nyo doon sa regalo? Di ba? Mayroon bang regalo na pinalitan mo yung kanyang ibinigay? O kaya nagbigay ka, pinalitan din yung binigay mo, parang nagpalitan lang kayo doon eh. Ano yan? Pandaraya na naman yan. Pinagmumulan talaga yan ng mga masasamang gawain yan. Kaya mga minamahal, sana magbago na po tayo. Marapit lang dumating ang Panginoon. Magbago na po tayo. Maging makatotohanan na po tayo. Sa aral ng Diyos, doon na po tayo, pumukus. Huwag na po tayong managhili sa sanglibutan. Huwag na po tayong mainggit. Mas nakakatakot kung di tayo mapasama doon sa mga taong pinaghandaan ng Diyos. Doon sa bagong bayan, sa bagong Jerusalem. Yun ang dapat nating isipin. Paano ba tayo makakasama? Paano ba natin makakamit ang buhay na walang hanggan? Tandaan po natin, ang sanglibutan ay hindi nila yan gawain. Tayo po kasi, ang anak ng Diyos, hindi yan gawain, yung mga gawain ng sanlibutan. Aklat ng Roma, sabi doon, huwag kayong umayon sa takbo ng sanglibutan, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen? Para inyong mapatunayan ang kalooban ng Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanglibutan sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Pagpalain po tayo nating Panginoon at sana po makatulong ito sa inyo. Wala pong pilitan, nasa sa inyo pa rin yan kung paniwalaan ninyo o hindi. Mahalaga, nasabi ko po kung ano yung katotohanan batay sa salita ng Diyos. Hindi katotohanan batay sa salita ko, katotohanan batay po sa ating binasa. Ingatan kayo at pagpalain ng ating Panginoon. Harinawa ay maliwanagan at mabuksan ang inyong mga kaisipan sa totoo at hindi sa kasinungalingang turo ng sanglibutan. Salamat sa Diyos. God bless us all.